Good morning mga ka-RC. Good morning mga ka-RC. So, paano ba mag-install ng Windows 10? Ganito lang yan. Punta ka sa website. Click mo yung website nila. Tapos, download mo. Pagkatapos mo ma-download, punta ka kung saan mo din-download. So, nandyan yung download. Ito na siya, yung Media Creator Tool. Pagkatapos, double click mo yan. Pagkatapos mo double click yan, lalabas ito. Select USB flash drive. Wala siyang makitang USB kasi pino-format natin yung ating USB na 8GB. Pag natapos natin ito i-format, makikita niya dyan yung USB flash drive. So, may konti ha. Ayan, malapit na po tayo matapos mag-format ng ating 8GB na USB flash drive. Sandali lang, mayroon tayong delivery ng spare parts. Kunin muna natin. Okay, dumating na yung ating deliver ng mga spare parts. So, ikakabit na natin to doon sa ating project. So, for the meantime, ayan mga ka-RC, tapos na siyang mag-format. So, pindutin na natin yung okay. Yun. Close. Kaya lang, hindi siya makakita ng... Ayun, nakita niya na. Removable drive. Yun, flash drive. Tapos, click next. Tapos, waiting lang tayo. Yan. So, progress is 0%. Gumagawa na siya ng Windows Installation Media. So, habang inaantay natin yan, i-cut muna natin ito. Kasi mahaba ito, matagal. Maiinip lang kayo. Okay. Ayun mga ka-RC. Tapos na ang ating USB flash drive. Pwede na tayong mag-setup ng Windows 10. So, click finish. Tapos, setup is cleaning up before it closes. So, pwede na natin siyang gamitin doon sa laptop na ating lalagyan ng Windows 10. By the way, ang Windows 10 wala na itong support sa Microsoft. Kasi, nawala na yung aking dito. Yung need na magkaroon daw ako ng license. So ayan, tatanggalin na natin ang ating USB na mayroong Windows 10 installation. Ilagay na natin dito sa ating lumang laptop. Subukan natin kung kakayanin. Ito ay design for Windows, Microsoft Windows XP, AMD Mobile Sempron na meron siyang graphics na ATI. So, installan natin ang Windows 10. Tingnan natin kung kakayanin niya. Okay. Power on. Tapos pindutin natin ng F2 or di kaya delete key. Yan. Tapos antayin natin na lumabas ang kanyang CMOS setup. Ayan. Tama naman yung kanyang date. Today is December 8, 2025. Yung time niya lang ay medyo 13, 14, 15, 16, 17. Ayusin natin yung time. 17, 15. Ayan, 17:15 na. Okay. So itong laptop na to, kompleto yan. Meron siyang DVD. Meron siyang mga ibang saksakan. Saksakan ng card. Tsaka yung SD card. XD. At saka ito, meron pa siyang lagayan ng 1.44 na 3.5. Ayan.
Ang gusto ko lang dito, meron siyang player mode application. So ano to siya? Japan surplus na laptop. So ngayon, set up natin ang kanyang boot. Punta tayo sa kanyang boot. Ang kanyang boot priority ay removable drive. I-disable natin ang floppy drive. Escape. Ang priority niya ay USB drive. Okay. Boot device priority. Yun lang. Walang USB. Lagyan na lang natin yung floppy drive. Subukan natin kung babasahin niya itong USB natin. Parang hindi pa uso yung USB nung panahon na yun Ito yung kanyang memory. Onboard 256. Yung memory slot 512. Ang kanyang processor ay AMD Sempron 3000 plus. Ang kanyang BIOS ay February 17, 2006. So paano natin to i-boot ng USB? Tingnan ko muna saglit lang. Ayun. First boot device, removable drive. So removable drive ay ito yung ating removable drive. So subukan natin siya i-boot. Exit, save, exit, yes. Tingnan natin kung mag-boot siya doon sa ating flash drive. So bilisan na lang natin yan, i-fast forward natin. So ayan mga ka-RC, hindi siya po pwede sa Windows 10 kahit 32-bit kasi ang kailangan niya na memory ay 1 gig. Kapag 32-bit na Windows 10, pag 64-bit na Windows 10, kailangan naman niya ng 2 gig. So ito, ang memory nito ay 512 plus 2 MB, 700 MB lang. So kulang pa ng 300 MB para magiging 1 gig. So kailangan natin i-upgrade. Babaklasin natin to para mag-upgrade tayo ng memory at least 1 gig kung kaya niya ng 1 gig. So tingnan natin kung anong kaya ng ganitong klaseng AMD na Sempron. Kaya ba to ng 1 gig? Alright. So ito mga ka-RC, binuksan natin yung laptop. Tinignan natin kung pwede natin i-upgrade yung memory. Ayun nga lang, yung kanyang memory ay built-in. So hindi na pwedeng i-upgrade. Ganyan na lang talaga siya. So ang mangyayari dito, gawin na lang natin siyang Windows XP na hindi Chinese. Kasi Chinese yung Windows XP na naka-install dito. Okay. Sarado na natin. So ating 2006 gaming laptop na Sempron, pwede pa rin siyang gamitin ng games, ng mga games na favorite ko noong 2006. Kaya hindi ko na lang siya po-formatin dahil nakakalaro ako ng Stronghold Crusader. Yun lang naman ang nilalaro ko So enjoy mga ka-RC. Bye-bye.